Ngayon lang po sa kasaysayan ng local politics, diyan po sa Davao City, nagkaroon ng malakas na laban o matinding laban sa pagiging mayor at congressman ng unang distrito ng siyudad. Ito'y sa pagitan po ng mga Nograles na challenge sa mga Duterte. Kasi sa ngayon po ay magkalaban for mayor ay si former President Duterte at si dating chairman, dating secretary, Carlo Nograles. Samantalang doon sa first district naman ay Pulong Duterte, ang kalaban ay si Attorney Migs Nograles na congressman din, for Congress ang labanan. So, kaya sabi ko ngayon lang tumindi ito dahil dati silang magkakaalyado. At dati pag tumakbo ang mga Duterte, sa Davao, walang malakas na kalaban. At lagi silang nananalo. Parang ang mga Duterte yata hindi pa natalo sa Davao City. Pero ngayon, may mabigat na challenge. At lumalabas dun sa survey kung naniniwala kayo o hindi. Aba, nakakalamang. Lamang sa survey ang Nograles for mayor. Ang mga Nograles laban sa Duterte. Ngayon pa lang. Tingnan natin sa papalapit na eleksyon. At ang mga comments, reaksyon ng mga taga-Davao ay mukhang gusto nilang subukan na magbago na ng mayor ng Davao City pagdating ng eleksyon at pagdating ng bagong taon, 2025. Gusto nilang subukang Nograles naman ang maghawak ng Davao City. Wow, mabigat po yan. So inuulit ko, first time na magkaroon po ng kalabang malakas o lumaban ng harapan sa mga Duterte. Ang grupo ng Nograles. Yung Nograles family. Kung inyong susuriin ang pamilyang yan, hindi ho magkakalayo. Parang magkamag-anak din Pero ganun talaga ang politika At saka ang taong bayan ang masusunod, hindi naman ang kandidato. Kung ang gusto ng taong bayan ay manatili mga Duterte sa Davao City, nasa kanila yun. Kung gusto nilang baguhin, magpalit na, at walisin ang mga Duterte, ipalit ang mga Nograles, nasa kanila rin. Pero sa ngayon, sa mga survey, sandali, mukhang nakakaangat ang mga Nograles. At isa pang issue na aking nakikita, dito ho sa kasalukuyang kinakaharap ng mga problema, investigasyon, maraming kaso na nakapile at mga kasong pwede pang ipile laban sa mga Duterte, aba, malaking problema yan. Kasi may mga taga-Davao po na naniniwala sa kasong yan, na may pananagutan ng mga Duterte. Maaaring yung iba, hindi rin naniniwala. Pero malaking tulong sa mga undecided, yung hindi pa nakakapag-decide at magde-decide pa lang kung sino ang karapat-dapat. Kasi si dating Pangulong Duterte may kasong kriminal. Kinasuhan sila ng smuggling ata, kung di ako nagkakamali. May kaso sa ICC. Ngayon, kakasuhan sila doon sa paglabag sa karapatang pantao. Ang dami yung kaso nakakarapin ni dating Pangulo. Si Sara Duterte, may kaso rin. Si Pulong Duterte, kasama rin sa kinasuhan ng smuggling before Department of Justice. So, pag sinuri mo mga kaso, sa dami ng mga kaso, at under investigation pang iba ngayon, abay mababahala ka. Baka maniwala kang totoo at baka paniwalaan mo base sa mga testimonya, testigo, sinumpang salaysay ng mga accuser laban sa mga Duterte. Kaya itong resulta at ongoing investigation at pagpapile ng kaso, yan ay pwedeng tuluyang maka-impluensya sa mga butanteng mga taga-Davao para suportahan ang kalaban ng mga Duterte. Sa akin pong analysis at opinion, pumapabor sa mga Nograles at mga taga-Davao para makapag-decide na seryosong kanilang labanan at seryoso na nga ang mga Duterte. Dahil nga po dito sa nakikita nila na dating, okay? At mga problema ang kinakaharap. Unang-una, pasintabi na medyo may pagka-personal pero hindi naman natin pinipersonal. Ito naman ay talagang alam natin. May edad na talaga ang dating Pangulo. 79 years old na yata yan. Ay si Carlo, bata pa. Okay? So, kung gusto ng taga-Davao, yung magkapatid na Nograles ang maghawak ng City Hall at ng First District,
Baka lalong gaganda ang buhay nila. Alam mo si Pulong Duterte, mayroon pang issue yan na hindi may paliwanag. Hanggang ngayon, hindi malinaw. Yung 51 billion umano na port barrel o mga project na napunta sa unang distrito ng Davao nung panahon ng kanyang ama, abay parang hindi naman naramdaman. Bakit? Binabaha. Bakit napaka-traffic? Bakit masikip pa rin ang Davao City, especially ang First District? Eh kung yung 51 billion yan ay nagamit ng tama o totoo dyan sa Davao City, napakayaman yan. Maunlad yan. Walang flooding. Walang mahirap, walang squatter dapat. Kasi 51 billion, laking pera nun. Eh, hindi pa may paliwanag yan. Napipikon pag tinatanong. So, yan yung isa sa mga isyong dapat ipaliwanag ni Pulong Duterte. At yan ay isyong alam din ni Atty. Mix Nograles. Hindi ko alam kung ang tatalakayan nila sa opisyal na kampanya pagdating ng March 27. Yan ang opisyal na kampanya ng mga lokal sa buong bansa. Yun namang Duterte, Digong Duterte at Carlo Nograles ay mag-amo yan. Dating cabinet secretary ni Digong si Nograles. Bago na-appoint ito sa Civil Service Commission as chairman under President Marcos. At hindi ko alam kung gagawing official candidate o di ko alam kung magdideklara ang Malacanang na papabor sa mga Nograles sa eleksyon yan. Pagka nagsuporta ang Malacanang at ang Kongreso dito sa magkapatid na Nograles, mas lalong lalakas yan. So, challenge ito sa mga taga-Davao. Ayaw nating pangunahan. Kung ano ang resulta ng survey ngayon, yan ba yung mangyayari? Nasa inyo yan, kung naniniwala ko hindi. O sa tingin ba ninyo, dapat na talagang magbago na ng mga local official at ng distrito ng Davao para kumatawan sa Kongreso. So, ayan na nga po. Huwag sanang umabot sa personalan. Dapat maging issue lang. Ano ang problema ng Davao City na dapat maresolba na hindi naresolba sa matagal na panahon? Flooding, traffic, kasi alam ko yan, matraffic talaga. 15 years po akong pabalik-balik ng Davao City, ng Davao region na talaga hong matraffic. Yun na lang mula sa airport, yung pinaka-highway dyan, pag hindi nagkaroon ng magandang development dyan, magkaka-traffic yan, lalong titindi. Doon sa downtown, matraffic. So, mayaman na ang Davao City, pero ang kalye, hindi naman lumalaki. So, although mayroong development ng mga tunnel, kung ano-ano, pero kulang pa rin. Marami pa dapat ayusin. So, yan kayo mga taga-Davao na mga butante. Nasa inyo yan. Kung ano ang inyong gagawin. Ang akin lang sinasabi rito, itong challenge, itong labanan ng Duterte, Nograles, Duterte, pro-district congressman at mayor, ay sana ay maging mapayapa. Issue lang. Huwag sanang aabot sa personalan. Kasi, hindi naman maganda yon. Alam natin na kahit ng dating speaker na si Nogi Prospero Nograles na mga magulang nitong magkapatid na Nograles, ay pinersonal, inaway ito ni Duterte noong araw, pero nagkabati sila. Kasi ngayon, nagkatunggali na naman sila. Pero wala na siyempre yung ama. Wala na si dating speaker, namatay na po yun. So ito mga second generation, dapat labanan ito ng mga second generation na, ng mga anak-anak na lang, pero hindi. Yung kalaban nitong Nograles ay yung Duterte pa rin. Dating Pangulo. Tumakbong mayor. Di ba? Ang lupit, Talagang, matinding pangailangan sa posisyon? Or talagang ayaw nilang mawala sa, alam nila pag walang kapangyarihan. Kapangyarihan lang ba lang ang habol talaga? O paglilingkod sa bayan? Malaya po kayo. Tanong lang yan. Kapangyarihan ba ang kailangan o paglingkod sa bayan o kung ano man? Talaga lang So Nograles, Duterte, yan ang hindi naman mainit pero magandang bantayan. Kasi kahit local position, national na usapin kasi dating Pangulo ang kalaban dyan sa Davao City. Happy New Year po. Advance Happy New Year sa mga taga Davao at sa buong bansa.